Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal de Carbonell, na nagpapaabot po sa inyo ngayong ika-7 ng Oktubre 2025 ng isang mapayapa at mapagpalayang araw sa lahat. Mga kaibigan, ang ating pong hinaharap ngayon sa araw na ito ay napakalaking mga issue at suliranin. At isa lamang po ang kasagutan niyan. Kinakailangan kumilos na ang taong bayan sapagkat wala na po tayong aasahan dito sa ating Kongreso, wala na po tayong aasahan sa ating pong gobyerno. Kasi para pong wala ng direksyon ang ating pong gobyerno ngayon. Kaya nga po, sa lahat ng mga nakatune in ngayon sa akin, pakalatin niyo po ito, minsay ko ngayon, para umabot po kay Ginoong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pag marami po ang magsishare nito, aabot po ito sa kanyang mga alipores, sa kanyang mga staff, sa kanyang undersecretary na si Atty. Claire Castro, sa kanyang executive secretary ang corrupt na Justice Bersamin. Lahat po yan, pag nalaman nilang napakaraming Pilipino na nagsishare dyan sa mensahe na yan ni Carbonell, abay marirespeto po nila ang tinig ng taong bayan sapagkat ang Kawal ng Demokrasya ang isang may papangako po sa inyo na isang tinig na hindi po makokompromiso. Ulitin po natin, tayo po ay hindi tauhan o hindi po tayo nakikipag-ugnayan sa opisina ni Bongbong Marcos at lalong hindi po ako nakikipag-ugnayan siyempre sa pinakamasamang tao at partido sa buong bansa, sa lahat ng kasaysayan ng Pilipinas. Yan po ang organisasyon ng mga gangster na lahat ng kapanalig ni Rodrigo Roa Duag Duterte ay kasama sa sindikato na yan. At yan po ang ating pong paninindigan, hindi po tayo makukompromiso riyan. Kahit na anong sabihin sa akin na mga pangbabastos, pagtatangka, pag-alipusta ng mga DDS, wala pong epekto yan sapagkat kayo ay hindi ko inintindi. Kayo ay galis ng lahing Pilipino. Lahat ng DDS, galis para pong mga butlig sa pagkatao ng mga Pilipino. Lahat ng nagtatanggol kay Duterte ay mantsa ng lahing Pilipino. At siya po ang ating pong pinaninindigan. At tayo po ay hindi po makukompromiso sa ganyan. Takutin na ninyo ko, pareho po ng mga tumatawag sa atin, mga duwag, kayong lahat nagbabanta-banta sa akin. Duwag, sapagkat ang matapang, hindi sa telepono nagbabanta, sa harapan. Kaya nga po lahat ng mga humahamon sa akin, parang regalo sa akin. At least may laban ako, may pantay na laban ako. Kahit na ilang kayo, basta ako ay nabalaan ninyo, ako ay tinambangan ninyo, lalaban ako. At siya po ang ating pong paninindigan, hindi po natin ikukompromiso ang tinig ng Kawal ng Demokrasya. Ito po ang ating pong mensahe kay BBM. Ang mga Duterte, ang China at Iglesia ni Cristo ay patuloy na nagplaplanong ibagsak o agawin. Ibagsak si BBM, agawin ang Panguluhan, salpak si Sara Duterte bilang Pangulo ng ating bansa. Ang sabi nila, masyado na magulo ang Pilipinas, sobra-sobra ang pagnanakaw, sobra-sobra ang pangulimbat, at sobra-sobra di umano pati kalakalan ng droga. Ang pinakamalaki pong mga ngalakal ng droga ay ang sindikato ni Duterte, ni Pulong Duterte, Baste Duterte at Sara Duterte. Yan po ang ating pong
paninindigan na meron po tayong basihan kung bakit natin sinasabi yan. Sapagkat, sang-ayon po sa ating pong contact sa loob ng Beijing, uulitin ko po, alam po ninyo, nung nag-cover ako ng giyera sa Baghdad, ito po ang katunayan. Ito po ipapalabas po natin bago matapos ang Oktubre dito po sa ating pong programa. Pagka nagkaroon po tayo ng sapat na audience at nagkaroon tayo ng 500,000 subscribers, i-play po natin ito at yan ang dahilan kung bakit meron pong isang Pilipino na napabilang sa 98 war correspondents na nakubkob diyan po sa Iraq nung panahon po sa Baghdad, nung panahon po ng Gera 2003. Ang Pilipino na yan ay ako. At dahil lang po sa ako ay nag-iisang Pilipino, naging katangi-tangi po ang aking naging relasyon sa lahat ng mga journalist Aleman, Kastila, Pranses, kung saan galing, pati Al Jazeera, pati Korea, Japan. Meron po isang Pilipino ron, ako po yun. Kaya isang Pilipino war correspondents na sa sariling gastos pagpupunyagi bilang black timer ng ANC, ABS-CBN News Channel, cable channel. Mga kaibigan, nagkaroon po tayo ng ugnayan diyan po sa mga journalist na yan. Mga pangunahing journalist ng iba't ibang bansa. Nagkaroon po tayo ng para pong linkage o pakipagkaisa. Kaya nga po, meron po tayong informer sa loob ng Beijing at sinasabi sa akin ang mga balita na kanyang nakakalap sa loob ng area ng Politburo. Ang ibig sabihin po ng Politburo, Political Bureau. Sa Insik, Politburo po ang tawag nila riyan. Sa salitang Insik, masakti ang hototayana. Ngayon pa man, ang napag-alaman po natin, nagkaroon po ng seryosong banta sa Panguluhan ni BBM noong September 20. Dapat, sang-ayon po dun sa aking pong nakalap na impormasyon, sekretong impormasyon, confidential information, abay, plinano po ng China, ni Duterte, ni Sara Duterte, at ng Iglesia ni Marcoleta na pabagsakin si BBM noong September 21 at ang ipapakita nilang dahilan ay yung people power na mga Pinklawan, Dilawan at mga matitinong mga Pilipinong hindi binayaran, nagtungo po sa mga rally at yan po ang gagawin nilang dahilan na magkakaroon ng military takeover. Alam po ninyo kung saan hindi nagkasundo. Ang gusto ng mga military, magkaroon po ng military-civilian junta. Ano po ibig sabihin yan? Tatanggalin lahat ng mga government official at ang uupo bilang panguluhan ng bansa ay ang junta o military-civilian para pong Congress, para pong Politburo yan. Parang political bureau na tatawag ng eleksyon pagkatapos ng 1 taon o pagkatapos ng 6 na buwan. Pero ang kanila pong timetable, September 21. September 20, mga kaibigan, nagpunta yung mas mataas kaysa kay Marcoleta na iglesia, yung kanilang ministro si Ka Eduardo. Nagtungo po yan sa isang pagpupulong. Ang kaharap ay ang Chief of Staff ng Philippine Armed Forces of the Philippines at ang representative ng Duterte Syndicate na nag-represent kay Sara Duterte at ang military, Iglesia ni Cristo at DDSHIT. Nagkaisa September 20 na kinabukasan, isasabay nila ang rally, magpapakawala ng
500,000 to 1 million Iglesia ni Cristo fanatics diyan po sa Luneta, magmamarcha sangayon po sa hudyat patungo po na Malacanang. Meron na mauuna doon manggugulo at lulusob ang mga military at pulis, kunyari para balaan o harapin ang mga nanggugulo, ngunit ang kanilang totoong pakay ay lusubin ang Malacanang, mga kaibigan, on the pretext of defense. Pero bubuksan nila ang gate ng Malacanang, papapasukin ang mga Iglesia ni Cristo, papababain lahat ng tauhan ni Bongbong Marcos at okupahin nila, at ang kanilang ilalagak bilang Pangulo ay si Pangulong Sara Duterte. Yan po ang plano. Hindi po pumayag yung military, sabi nila, hindi pwede para namin trinaidor ang mga military. Pagka papalitan namin si Bongbong Marcos bilang Commander-in-Chief at ang ilalagay natin ay isang Duterte, Sara Duterte, ayaw po namin yan. Kaya po, kahit anong pagpipilit ng Iglesia ni Marcoleta, mga kaibigan, na pinamumunuan ni Ka Eduardo Manalo, abay hindi po napapayag ang military. At merong Amerikano na tumawag, ang sabi niya kay Eduardo, stand down. Ang ibig sabihin, huwag mong ipagpatuloy yung plano ninyo. Magkakagulo ang Pilipinas sapagkat napakaraming mga tao na nandyan sa People Power Monument sa EDSA, at lahat yan ay hindi tatanggapin si Sara Duterte, at hindi rin tatanggapin nila Sara Duterte yung military ruling na sila ang magiging timon o magiging manager ng Pilipinas. Ang gusto ni Manalo, gusto nila Marcoleta Gang at ng Duterte Gangster Squad ay ang maging Pangulo ay si Sara Duterte. September 21 po yan. Mga alas 10 ng September 20, nalusaw po yung plano at tumawag na si KRD, Fred Manalo, ng emergency meeting, pamamagitan po ng Zoom. Tinawagan niya lahat ng ministro sa buong Pilipinas na huwag sasali diyan sa balak na yan ng military. At ang military naman, kinausap ng isang tawag sa Amerika, Amerikano raw yung sumagot at sinabing, stand down because you will be promoting violence tomorrow, September 21. There will be chaos and there will be total unrest, and China is waiting for a total unrest. Ano po ibig sabihin yan? Ang sabi po nung tumawag na Amerikano, huwag ninyong itutuloy yan sapagkat kung yan ang nangyari, magkakagulo yung mga Pilipinong hindi kasama ng sindikato ng Duterte at hindi mga Iglesia ni Cristo ay hindi tatanggapin si Sara bilang Pangulo kapalit ni Bongbong Marcos. Ngayon, tungkulin ni Bongbong Marcos, mga kaibigan, na pagtibayin ang kanyang gobyerno. Ikalat po ninyo itong message na ito para makarating po sa kanya. Pinaplano siyang muli, mga kaibigan, at ang plano na yan ay pabagsakin si Bongbong etong bago matapos ang taon na ito or sa EDSA Revolution anniversary sa February 24, mga kaibigan. Hindi na po nila papalagpasin itong 2026 nang hindi umuupo si Sara Duterte. Ano po naman ang pakialam ng kawal ng demokrasya? Mga kaibigan, kahiya-hiya na maging Pilipino. Ang pinakamalaking pag-alipusta natin sa ating sarili ay ang pagpayag na magkaroon ng Duterte bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at magkaroon tayo ng mga ugok na traidor na senador na sumusuporta kay Duterte. Pinakamalaking pag-alipusta o insulto sa laing Pilipino
ang pagkakaroon natin ng Rodrigo Roa Duwag Duterte bilang Pangulo. Pinakamalaking drug lord, pinakakriminal na mamamatay tao, pinakamalaking korap na sinabi nga ni Mrs. Diskaya, eto nagpayaman sa kanila ng gusto, umpisa ng 2016 onwards. Yan po ay sa Senado niya sinabi. Sa tanong ni Bato de la Rosa, akalain po ninyo, magkaroon tayo ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, magkaroon tayo ng Senado na meron tayong Bato de la Rosa, Bongbong, Joel Villanueva, Robin Hood Padilla, nagkaroon po tayo ng mga senador na ganyan, mga Jinggoy Estrada, Villar, Mark Villar, dinagdagan pa ninyo ng isa, Camille Villar, mga kaibigan, mga napakalaki ng kasalanan sa lahing Pilipino yung mga Villar family na yan. Dinagdagan pa ninyo. At ngayon, nandito po tayo sa crossroads, sa panulukan ng ating pong kasaysayan. Pagsama-sama po tayo mga matitinong Pilipino. Pag naniniwala po kayo sa tinig ng kawalan ng demokrasya, pakalatin po ninyo itong kawalan ng demokrasya. At kung kinakailangan sugurin ang Senado upang pilitin mag-resign yung mga Cayetano, mga Villanueva o 20 mga senador, yan po ang akin pong plano, akin pong pangungunahan yan. Pero magparamdam muna kayo sa pamamagitan ng inyong pag-view, pagpapakalat nitong ating pong programa at pag-subscribe. At mararamdaman ko po na tama ang aking pinakikipaglaban, na kayo po ay sumusuporta sa ating pong laban. Uphill battle po ito, talaga mahirap, pero hindi ko po atrasan. Basta magbigay lamang kayo ng moral support, pakalatin po ninyo mabuti ito para umabot kay Ginoong BBM. BBM, magpakalalaki ka, maging matapang ka. Masyado na itong ginagawa ng mga senador na panluloko, pagnanakaw sa ating bansa. Kinakailangan immediate. Hindi na yung mga independent commission na on investigation, mga magalong type. Duterte yan. Mga magalong, kokonti ang matinong Pilipino na nanindigan labang kay Duterte. Kukunti lamang po yan. Nandiyan ang mga Laila de Lima, nandiyan ang Tony Carpio, nandiyan ang Lourdes Sereno, nandiyan ang Maria Ressa, nandiyan ang Risa Ontiveros, na inaalipusta pa ng Iglesia ni Cristo, commentator ng pangalan ay Tunying Traidor Bogok Taberna. Akalain ninyo, mga kaibigan, isang dating ABS-CBN resident commentator magsisinungaling na kakampi kasangkot si Risa Ontiveros sa insertion o pandarambong ng budget ng Senado, budget ng Pilipinas. Meron bang commentator, hindi balik kung vlogger ka, hindi balik kung ikaw ay mga banat bay, maharlika type, at kung sino-sino pa mga vlogger. May mga lisensya, magkamali yan. Pero yung mga mainstream media, pareho po natin, pareho ng taberna nila Filon, nila Noli de Castro, mga Karen Davila, mga Julius Babaw, bawal po yang magsinungaling. Sapagkat wala naman po namilit sa atin na maging journalist tayo. Pinili natin maging journalist nang walang sweldo. Wala po tayong pinapangako. Pero yan po ay tungkulin na marangal, tungkulin sagrado. Kaya nga po, tayo po ay naninindigan, manawagan kay Ginoong Marcos. Do something about this, Mr. Marcos. You are the president. Be brave. Magpakalalaki ka. Agad-agad, bigyan mo ng solusyon itong malawakang pagnanakaw. Kung kinakailangan mong magdeklara ng revolutionary government, tutulong po ako sa inyo. Tutulong sila Atty. Adasa. Tutulong ang Tindig Hagunoy. Tutulong ang Kongreso ng Taong Bayan. Tutulong sila
Tomas Agulto, mga matitinong mga literary man natin, para nila Jolad Santos, tutulong po mga ex-military men, para nila Leonardo Odonio, tutulong po tayo. Kung kinakailangan mo magdeklara ng revolutionary government, lipulin agad, ikulong agad yung mga Villanueva, mga Cayetano, mga Jingo Estrada, at ilang pang mga mandarambong sa Senado at sa mga sa DPWH, isama mo na si Villar, gawin mo yan. At kami ay tatayo sa iyong likuran, sa iyong harapan, sa iyong tabi. Ginoong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maging karapat-dapat kang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa iyong aksyong gagawin, dapat masawata at hindi ka defensive na lamang habang pinaplano ka ng Iglesia ni Marcoleta at siyang iba pang mga kibuloy type ng Bulacan. Jesus is Lord yata tawag nila riyan, yung mga kibuloy ng Bulacan, at siyang mga iba pang gumagamit ng pangalan ni Kristo sa pang-hold up ng lahing Pilipino. Yan po ay ating bubunyag, yan po ay ating babanggain, yan po ay ating lalabanan, sapagkat ako po ang kawal ng demokrasya. Waldy Carbonell nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!